Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Kabanata 1801 Choice. Ang kamao ni Desolate ay nagpaalog ng kalangitan at espasyo, at maririnig ang mahinang ugong ng hangin at kulog. Mula sa apat na direksyon, dumagsa ang mga batas ng kalikasan at piniga ang gitna. Naipit si ay sa loob at hindi makatakas. Gumamit siya ng iba't ibang teknik sa paggalaw, ngunit hindi niya kayang makatakas mula sa lakas ng kamaong iyon. Biglang lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa gitna ng puwersa ng kamao. Binalot nito ang katawan ni CI. Sa isang iglap, naglaho siya at muling lumitaw sa layo na 1,000 talampakan. Bang! Nagmintes ang kamao ni Desolate at nag-iwan ng malaking butas sa langit. Dumaluyong ang malalakas na hangin at lumitaw ang isang matinding higop na humahati sa paligid. Mr. I, ano ang ibig mong sabihin? Nanggalit ang mukha ni Desolate at humarap kay AI. Ang mataas na pari ay guro at kaibigan ko, sagot ni AI. Hindi ko nais na mamatay siya dahil lang sa agawan ninyo ng kapangyarihan. Sobrang kawalan iyon para sa aking lahi. Ang hayaan ang mga traidor na maghasik ng lagim ang tunay na kawalan, galit na sagot ni Huang. Mr. I, pakiusap alamin mo ang tama at mali. Nakunat ang noo ni AI, halatang naguguluhan. Nailigtas mo na siya minsan, wika ni Desolate, at nagawa mo na ang kaya mo. Lagi kong iginalang ang guro, ngunit kung pipiliin niyang kalabanin ako, hindi ba't nilalapastangan niya ang taos pusong paggalang ko? Napabuntong hininga si AI, saka tumalikod at bumalik sa karwahe, tanda na ayaw na niyang makialam. Salamat, Ginoo, sabi ni Huang. Wala nang sagabal, diretsyong naglakad si Huang patungo sa templo. Malamig niyang sinabi, mataas na pari, sobra mong inalala ang lahi natin. Ngunit ang pagpili ng panahon ay wala sa kamay mo. Mataas na pari, maaari ka nang magpahinga. Sa halip na umurong sa nakakatakot na presensya, mariing tugon ni CI, salamat sa pag-aalala, kamahalan. Ngunit nais ko pa ring panatilihin ang katawan na ito at hintayin ang pagpili ng panahong ito. Nagliwanag ang katawan ni CI ng pilak at nag-anyong libo-libong ahas na sumasayaw sa paligid niya. Sayang, wala ka ng pagkakataon, pang-uuyam ni Huang. Pinagdikit niya ang mga daliri na parang talam at ibinagsak mula sa langit. Swish! Napaire piraso ang mga pilak na ahas at nagbitak ang katawan ni CI. Pumutok ito at naging libo-libong anino ng ahas na mabilis na gumapang sa hangin. Isa lang ang pagkakataon mo para mabuhay, ngunit sinayang mo na iyon. Ngumisi si Huang, tinitingnan ang mga pilak na ahas ng may pang-uuyam. Hawak niya ang buong espasyo ng 5 ulap na bundok. Imposibleng makatakas. Sa isang iglap, nagtipon ang 10 milyong ahas sa tabi ni Li. Nabuo muli ang anyo ni CI. Humarap si Li na parang nakahanda na. Pagkatapos ng pagbabalik anyo ni CI, sabay nilang nilikha ang 4 na selyo. Lumawak ang bilog na liwanag mula sa kanilang katawan. Hindi maganda. Nagbago ang mukha ni Desolate. Sumugod siya paitaas at nagbitaw ng kamao. Bang! Bumaon ang puwersa sa pilak na liwanag at agad itong nagkalasog. Ngunit ang anyo ni na CI at Li ay naging banayad na sinag at naglaho. Nagngit-ngit si Huang. Kumawala ang kanyang palad at naglabas ng di mabilang na sinag na nagdurog sa kalangitan. Ngunit naglaho na ang dalawa na parang walang bakas. Lumabas kayo. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng galit ni Desolate sa buong bundok. Ngunit katahimikan lang ang sumagot. Ramdam niya ang buong kalangitan. Kung may daanan man, hindi sila makakatakas. Gumamit lang ng lihim na kasanayan sina Li at CI upang maitago ang kanilang sarili. Maliban na lang kung si AI ang gagamit ng malay na espiritu. Ngunit ipinahayag na ni AI na hindi siya makikialam, kaya wala rin itong gagawin para kay Desolate. Hemph, mataas na pari, tunay na pinababa mo ang tingin ko sa iyo, basurang walang silbi. Sumakay muli si Desolate sa karwahe at sumigaw, ipagpatuloy natin ang paglakad. Kung ayaw, lumabas ng mga payaso, dudurugin ko ang selyo mismo at tingnan natin kung sino ang pipiliin. Nang panahon, umugang ang karwahe sa kalangitan. Lalong tumibe ang loob ng lahat ng demonyo. Ilang libong talampakan mula sa 5 ulap na bundok, muling lumitaw sina Li at CI. Unti-unting naghiwalay ang 4 na selyo.
Mabigat ang kanilang mukha, lalo pang namumutla si CI. Hamina ang enerhiya niya at umubo ng dugo. Mataas na pari, masama ang lagay ng katawan ninyo, nag-aalalang sabi ni Lee. Matanda na ako, tugon ni CI habang kamakaway ng kamay. Hindi na ako magtatagal kahit wala si Lord Shang, ngunit ako'y pinalad na makilala ka sa huling taon ng aking buhay. Huwag mong sabihin ang malungkot na bagay na iyan, mariing sagot ni Lee. Nasa iyo ang kinabukasan ng ating lahi. Hindi ko kaya, ngumiti si CI, ngunit makontento na akong masaksihan kung paano pinag-isa ni Lord Shang ang ating lahi. Napatitig siya sa malayo, sana hindi sila matagpuan ni Desolate. May lihim na teknik ang mga tao, sabi ni Lee. Kaya nilang gamitin ang lakas ng 5 ulap na bundok upang magtago, kahit tayo'y hindi sila matagpuan. Ngunit ikinababahala ko ang liwanag ng kamalayan ni Mr. AI. Wala itong hindi nakikita. Si AI ay isang henyo na minsan lang lumilitaw sa 10,000 taon, dagdag ni CI. Iyan ang liwanag ng Warlock God. Paano niya nagawa iyon, namangha rin siya. Kung kasama natin si Lord Shang at si Mr. I, darating ang gintong panahon ng ating lahi, sabi ni Lee. Ako man ay sabik din, tugon ni CI na kumikislap ang mga mata. Ngunit lubhang mabato ang landas tungo sa kasaganaan. Ang bawat pagbabago ay may kaakibat na sakripisyo, sagot ni Lee. Sana hindi agad matagpuan ang mga tao. Habang mas matagal nating naitatago sila, mas mabuti. Pagdating ng mga mandirigma mula sa banal na lupain at dagat ng kaluluwa, mahihirapan si Desolate. Naipadala ko na ang balita gamit ang lihim na teknik, sagot ni CI. Darating na sila. Ang tanging panghihinayang ko ay napigilan nga natin ang pagbasag sa selyo, ngunit nakapaghanda na rin ang mga tao. Lalong magiging mahirap basagin yun sa hinaharap. Kapag pinag-isa ni Lord Shang ang ating lahi, sagot ni Lee, at kasama ang henyo na si Mr. I. Ang selyo ng 5 ulap na bundok ay wala ng halaga. Nagliwanag ang mga mata ni CI, iniisip ang dakilang tagpo sa hinaharap, at napangiti siya. Mula sa malayo, nasaksihan ni Yun Xiao ang lahat. Sa kanilang usapan, nahinuha niya ang katotohanan. Dahil sa paglitaw ni Shang, nahati ang buong lahi ng halimaw sa 2 paksayon, ang panig ng emperador at ang panig ng mataas na pari. Ang 8 pinuno ng tribo na kanyang nakilala. Sa Red Moon City noon ay malinaw na nasa panig ng mataas na pari. Nagmadali ang emperador na basagin ang selyo ng 5 ulap na bundok. Batay sa gintong sleep, malamang ay nakipagkasundo na siya sa mga halimaw sa loob ng bundok. Ito ang tinukoy ni CI na habulin ang lobo at itaboy ang tigre, at balak makipagsanib upang kalabanan si Shang. Alam ng lahat na napakalakas ni Shang. Hawak niya ang armillary sphere at may suporta ng mataas na pari, kahit ang mismong emperador ay nasa panganib. Kaya natural lang ang kanyang mga hakbang, ngunit hindi maintindihan ni Yun Xiao kung bakit hindi nagpakita si Shang upang pigilan ang emperador. Tanging siya lamang ang makakalaban dito. Kung gugustuhin, kaya niyang gamitin ang lakas ng lahi upang pasabugan ang selyo. O baka hindi pa siya tuluyang nakabawi matapos ang pagkaubos ng kanyang demonic energy. Sa Red Moon City, ngunit imposible iyon. Mas malala pa ang sugat ni Lee at CI, ngunit naruroon pa rin sila. Sa talento ni Shang, dapat ay nakabawi na siya. Hindi na pinagtuunan ng pansin ni Yun Xiao. Sumunod siya sa distansya, naghihintay na mabuksan ang selyo upang mailigtas ang tao. At sa alitan ng lahi, mas marami ang mamatay. Mas mabuti, pinaka-ideal kung parehong panig ang malugmok. Huminto ang karwahe ng emperador 300 metro mula sa 5 ulap na bundok. Mr. I, wika ni Huang. Lumabas si AI mula sa karwahe. Itinaas ang 2 kamay at lumipad paitaas. Kumalat sa paligid niya ang liwanag ng banal na malay, tahimik na nararamdaman ang demonic chi sa bundok. Dahil sa pag-atake ni Desolate, nag-ulo ang buong demonic chi. Lalong naging mahirap matukoy ang mumunting presensya. Lumipas ang oras. Tahimik si Huang, walang imik at walang ekspresyon. Ngunit ang mga yaw sa likod niya ay nagiging ninipin. Maya-maya, ibinaba ni AI ang kamay at tumitig sa bundok. May 370 bitik sa selyo.
Tatlo rito ang maaaring daanan ng mababang antas na halimaw. Ngunit napaka-unstable. 372. Nagulat si Huang. Gumagana pa rin ang selyo. Medyo kakaiba, ngunit hindi nagkakamali ang hinuha ko. Ang puwersang pumipigil dito ay ang walang hanggang lakas ng lupa. Hindi ko alam kung bakit ito nabasag. Ngunit kahit malaki ang pinsala, matibay pa rin itong nakaselyo. Gaano kalaki ang tsansa na mabasag ito ng puwersa? Tanong ni Desolate. Maliban na lang kung sirain natin ang mismong 5 ulap na bundok, sagot ni AI. Ngunit, ang katawan nito ay isang mutidong diwa ng lupa. Halos imposible itong durugan. Nagningning ang galit sa mukha ni Desolate. Kahit maliit ang tsansa, susubukan ko. Wala nang ibang paraan. Mas mahirap kaysa inasahan, ngunit baka may ibang paraan, dagdag ni AI. Isa pa, may napansin akong kakaiba. May taong nakatago sa loob ng selyo. Nakatago, sino? Gulat ni Huang. Sa malayo, nagbago ang mukha ni na CI at Lee. Alam nilang masama ang mangyayari. Kaya pala hindi natin sila makita, mariing wika ni CI. Nakatago sila sa loob ng selyo. Isang lihim na espasyo. Delikado ito kung makuha nila ang susi. Huwag kang kabahan, sagot ni Lee. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Maging si Yun Xiao ay nakahinuha. Tiyak na sina Bai Sheng ang nagtago sa loob. Hindi ko tiyak kung sino, sagot ni AI. Ngunit batay sa paraan nila ng pagtatago, pamilyar sila. Sa selyo, malamang mula sila sa Thousand Mountains Prefecture. Oh, mabuti yon. May paraan ba para mahuli sila? Tanong ni Huang. Maaira, ngunit hindi imposible. Susubukan ko, sagot ni AI. Salamat, wika ni Huang. Lumapit si AI at malakas na sinabi, kayo na nagtatago sa loob ng selyo, lumabas kayo. Mapagbigay ang Demon Emperor at bibigyan kayo ng daan para mabuhay. Nang itim ang mukha ng lahat ng Yao. Alam nilang ang tinatawag na daan ay walang iba kundi kamatayan. Kabanata 1802 Black Pot. AI ay patuloy na sumigaw. Sinabi niya na ang selyo na ito ay maaaring gamitin pang-ipong at pang-depensa. Kinokontrol ninyo ito gamit ang susi. Mukhang niloko kami ng mataas na pari. Nang sabihin niyang nawasak ang susi. Kahit wala ang susi, kaya kung basagin ang selyo, pero hindi kayo mabubuhay. Ang mga nagwagi sa sandaang labanan na nagtago sa loob ng selyo ay naguluhan at natataranta. Dumating ang mga nagwagi at kanina palang naibigay ang Jade Seal kina Fei Cheng at Li Fei. Nang mabungguan nila ang laban nina CI at Li Fei. Agad nilang binuksan ang puwang sa selyo, at nagtago sa loob. Akala nila ay ayos lang ang lahat, pero hindi nila inasahan ang pagdating mismo ng Demon Emperor. Ramdam pa rin nila ang nakakatakot na aura kahit nasa loob sila ng selyo at naghirap. Silang lahat, my lords, ano po ang gagawin natin ngayon? Mahinang tanong ni Bai Sheng. Nagkunot-noo sina Fei Cheng at Tai Yuan. Pareho ang layunin nila sa Demon Emperor, kaya hindi nila pinapaboran ang mag-aksaya ng buhay para lang sa isang labanan. Ngunit hindi rin nila pwedeng basta isuko ang susi. Kung gagawin nila iyon, sisigaw ang ibang tao at hindi sila makatatakas sa tatak ng pagtataksil. Maliban na lang kung papatayin nila lahat ng nagwagi, ngunit kahit patayin nila, saksi ang mga miyembro ng Demon Clan at lalabas din. Ang balita, bumaluktot ang mga mata ni Bai Sheng habang binabasa ang iniisip ng mga iba. Hindi niya itinuro ang tunay na intensyon ni Yun Xiao. Akala ni na Fei Cheng at ng isa pa na hindi nila alam ang sitwasyon at nais nilang mapansin. Ahem, ang Jade Seal na ito ang token ng Sect Master ng Thousand Mountains Prefecture, sabi ni Fei Cheng. Bagaman na ipasa ito sa ating dalawa, nasa Sect Master pa rin ang huling pasya kung paano ito gagamitin. Kinuha niya ang Jade Seal at sinubukang ipilit ito sa mga nagwagi. Katahimikan sa puso ng mga nagwagi. Pilit silang iniangat na maging may pananagutan sa pagbibigay ng Jade Seal. Kung gagawin nila iyon, lahat ng kasalanan ay babagsak sa kanila. Natural nilang tinanggihan at mabilis na umatras habang nagsasalita, huwag po ninyo kaming pilitin. Hindi ba ang dalawang lord ang dumating para protektahan ang Jade Seal at pigilan ang monster race na agawin ito? Ngayon ang panahon para ninyong ipakita ang inyong silbi. Kung nasa akin ang susi,
hindi ko ito kayang ingatan. Yingluo? Ito si Yingluo? Malabong tugon ni Fei Cheng. Tama ang sect leader. Maghihintay kami na ipakita ninyo ang inyong kakayahan, dagdag ni Elder Sun na may pagmamaliit. Ngumisi ang iba pang mga elder ng Thousand Mountains Prefecture. Matagal na silang inisin ng kapalaluan ng dalawa. Ngayon na nakikita nila ang pagkatakot ng mga ito, natuwa sila. Huwag kayong maglaro sa amin, malamig na tugon ng Grand Ape. Maging prangka tayo. Kung hindi nyo ibibigay ang Jade Seal, mamamatay kayo. Hindi namin kayang sabayan kayo sa kamatayan at hindi rin namin ibibigay ang Jade Seal. Gawin ninyo ang gusto ninyo. Nakita niyang hindi niya sila mabibiro, kaya tahasang pinilit. Hinawakan niya si Elder Sun sa hangin at pinilit ang Jade Seal sa kanyang kamay. Nanginginig ang mukha ni Elder Sun, pero napakalakas ng dalawa at hindi niya mataboy. Nakatingin siya kay Bai Sheng na nag-aalinlangan. Hindi rin pwedeng ipasa sa amin ang selyo. Napakahirap nito. Kung alam ko na mangyayari ito, ibibigay ko na sana sa mataas na pari ng Demon Race, bulong ni Bai Sheng. Muling tumunog ang boses ni Ai Hui. Pinapayuhan nilang umalis o atatakan nila ang selyo at mamamatay kayo. Nagbago ang ekspresyon ni Fei Cheng. Bilasan ninyong umalis, ibigay ang Jade Seal at magpapanggap kami na hindi namin nakita. Hindi namin susundan ang usapin. Nag-iba-iba ang mukha ni Bai Sheng. Tumingin siya sa likod at napatingin sa pinakahinasa. Mga elder na may lakas lamang ng 4 na bituin na Martial Emperor. Nagbago ng gusto ang ekspresyon ng elder at umatras siya na nanginginig. Lakad na, ang mga nagwagi ay huminga at lumapit. Elder Su, ang Jade Seal na ito ay minana. Sa Thousand Mountains Prefecture. May kaugnayan ito sa selyo ng Five Cloud Mountain at napakahalaga, dahil nagmadali ang digmaan, hindi namin matitiyak na makaliligtas kami. Ipinapasa ng Sect Master ang Jade Seal sa inyo para ingatan, nagsalita ang leader ng mga nagwagi. Pangit ang mukha ni Elder Su. Kinuha niya ang Jade Seal na nanginginig ang mga kamay at sabi, Sect Leader, gusto ninyong ilagay sa akin ang sisi ng mundo at itaboy ako ng lahat. Elder Su, ano ibig sabihin ninyo? Tanong ng nagwagibay ng seryoso. Hindi ko maintindihan. Ano ba ang ibig sabihin ng lahat? Hindi ko maintindihan, hindi ko maintindihan, tugon ng iba pang elder. Inilihim nila ang mukha, nahihiya silang tumingin sa kahilingan ni Elder Su na walang luha. Siya ang pinaka-mahina rito. Alam ni Elder Su na siya ang tatanggap ng sisi. Hindi siya makakatakas, kaya pinatibay niya ang loob at sabi, sige, bibilanggan kong buhay ang pag-iingat. Sa selyo, ngunit mahina pa rin ako. Sana bigyan ako ng ilang 9-colored exquisite pills para mapalakas. Pagkatapos ng malaking pagkawala, naghanap siya ng kapalit. Dapat ganoon, ginhawa ni Bai Sheng at ngumiti. Kinuha niya ang isang jade bottle at iniabot. Kinuha rin niya ang maraming magandang bagay bilang kabayaran. Namalaya ni Elder Su ang ginhawa. Napahinga si Fei Cheng at napailing. Sayang ang oras. Malapit na ang limit ng oras. Buksan na ninyo ang selyo at lumabas. Mad-alien gumawa ng hand seals ang mga nagwagi. Lumipad ang mga rune mula sa Jade Seal. At bumuo ng isang formation sa hangin. Nagkawatak-watik at agad lumitaw ang isang daanan. Sa ilalim ng kanilang mga paa, pumasok sila sa daanan at lumitaw sa harap ng mga demon. Agad na yumanig ang ilang napakalakas na divine senses at presyon mula sa malayo at nakakandado sa kanila. Para silang napaglagyan ng pusos at bagay sa mga paa, napakahirap. Nagbago ang mukha ng lahat. Hindi sila umusad o gumawa ng ingay. Tumawa ng malamig si Desolate. Matalino kayo, nasaan ang susi? Hindi nagsalita ang mga nagwagi. Sama-samang tumingin sila kay Elder Su. Tumingin ang mga demon sa direksyon nila at nakita si Elder Su na parabang may punyal sa likod. Basang-basa siya sa parehong takot at pawis. Ibigay ninyo, inabot ni Huang ang kamay. Kung ibibigay namin ang Jade Seal, palalayan niyo ba kami? Natutunog na tanong ni Elder Su. Tumawa si Desolate at tumango. Ninyong langgam lang kayo, patayin namin kayo at madudumihan ang kamay namin. Dahil nagsalita na si Mr. I, paninindigan ng Emperor ang kanyang salita. Hindi na nagumpisa pang magdalawang isip si Elder Su. Mabilis niyang inabot ang Jade Seal.
Gamit ang dalawang kamay, umusok ang mukha ni Fei Cheng at peking galit ang kanyang ipinakita. Sigaw niya, Elder Su, napakahina ninyo. Ang Thousand Mountains Prefecture ninyo ay walang dugo ng buto. Nagmamadali rin ang tao mula sa Thousand Mountains Prefecture na igiit na hindi sila katulad ni Elder Su. Elder Su, talagang nabigo ninyo ako, malungkot na bunyi ni Bai Sheng. Natanggo si Elder Su habang may naglilihim na pagnanasa sa kanyang mga mata at napaluhod. Na parang may hiyang pagdadalamati. Ramdam niya ang labis na kawalang katarungan na maging sacrificial lamb. Pagkatapos nito, kailangan niyang magpalit ng anyo. Tahimik na pinanood ni Yun Xiao mula sa malayo, nakatawang bahagya habang hinahaplos ang baba, kahit bahagyang nakangisi. Maliwanag kung bakit si Elder Su ang napili. Siya ang pinakamahina at tampok na siya ang pagbagsakan ng sisi. Walang magagawa ang mahina. Tumawa si Desolate ng malakas habang hawak ang Jade Sail. Tiningnan niya ang grupo ni Fei Cheng at sinabi, ang mga ito ba ay may gulugod? Naramdaman ni Fei Cheng at ng iba ang dagwang pagnanasa at umatras ng takot. Hindi ninyo kami pwedeng patayin. Hindi ba natin ipinasa ang ating mga Jade Sail, sigaw ng isa sa mga elder. Dapat manindigan ang tao sa kanyang salita. Ang nagbigay ng Jade Seal ay ang mampirok na kawal na ito. Ano ang kinalaman ninyo? Pagmumura ni Huang habang itinuturo si Elder Su. Tumawa ng malupit ang mga demon at tiningnan sila na parang mga manika. Tanging si AI, ang nakakunot ang noo at mukhang hindi natutuwa. Nagtaka ang lahat. Sandaling ginulat, at napakapalad ni Elder Su na napatawa at umaming. Haha, sino ang nagsabing matapang kayo? Kayo ang nagdala nito sa sarili ninyo. Hahaha, sumiklab sa puso niya ang paghihiganti at hindi maipaliwanag ang ligaya. Tinitigan siya ng Grand Ape. Tuwang-tuwa siya at sigaw, taksil. Pinalo niya ang hangin at sumabog ang espasyo. Si Elder Su na may lakas lamang ng 4 na bituin na Martial Emperor ay hindi nakaiwas sa suntok ng nasa rurok ng Martial Dao at siya ay durog at natagpo ang pira-piraso. Napakasaya kung masaya. Tumawa si Desolate habang hawak ang Jade Seal na may brutal na hitsura na parang papatayin na niya ang lahat. Namumula ang mukha ni Fei Cheng sa galit. Nilabag mo ang pangako. Ikaw ang Emperor ng Demon Race. Hindi nakatakataka ang pagbagsak ng Demon Race nitong 1000 taon. Tigil ang tawa ni Huang at nagbalik ang isang masamang tingin. Tinamaan ang kanyang nasaktan na tigil. Mula nang lumitaw si Shang, maraming nagsimulang magduda at magtaksil. Paano ka nang ahas magsalita ng ganyan tungkol sa Emperor? Galit na wika niya. Nagngingit-ngit siya at pinunasan ng 5 daliri sa hangin. Lumabas ang nakakatakot na puwersa ng kamao sa kanyang kamay. Nagbago ang mukha ni na Fei Cheng at ng iba. Ramdam nila ang banta ng kamatayan at patuloy na umatras. Your Majesty, kailangang i-unlock nila ang susi, wika ni AI. Binaba ni Desolate ang kamao at malamig na sabi, sino ang nagmamay-ari ng susi? Lumabas, at mabubuhay ka. Ako iyon. Ako ang Sect Master ng Thousand Mountains Prefecture. Lagi kong inaalagaan ang susi, pagmamadaling sagot ni Bai Sheng. Tokla, taksil, sigaw ng Grand Ape. Pumunta siya para manakit, hindi dahil taksil si Elder Su, kundi dahil wala na siyang pag-asa. Mabuhay, umaksyon ang mga nagwagi. Huminga ng malalim ang isa at hinawakan ang hangin ng 2 kamay. Sa isang pita ng liwanag, bumuo siya ng isang selyo sa harap niya at pinababa. Boom! Nagninig ang lugar. Nagkaroon ng bahagyang kalamangan si Bai Sheng. Umatras siya ng 200 hakbang, niluwag ang puwersa at naging mahigpit ang kanyang pagbabantay. Gustong umatake pa ang Grand Ape pero ito ay pinigilan ng isang napakalakas na demonic power. Namulagot ito at nag-alinlangan na gumalaw. Gagamitin mo ba ang susi para buksan ang selyo? Tanong ni Huang habang nakatitig kay Bai Sheng ng mga nagwagi. Hindi, sagot ni Bai Zhensheng. Ang paraan ng pagbubukas ng selyo ay nasa Holy Region pa rin. Pero pinag-aaralan ko na ang maraming pagbabago ng susi. Ayos lang, sabi ni Desolate. Ibigay ang mga teknik ng pagbabago at mabubuhay kayo. May hiling ako, sabi ni Bai Zhensheng. Maliban sa 2 lord mula sa sanctuary, ang iba ay mga elder ng Thousand Mountains Prefecture. Sana palayain ninyo silang lahat, Lord Demon.
King. Napalunok si Fei Cheng at nagulat at napuno ng galit. Kabanata 1803 No matter. Sobra kayong marami na gusto mong palayain, wika ni Desolate na nakakunot ang noo. Malaki, na ang nawala sa akin, hindi ba? Ang Thousand Mountains Prefecture ay maliit na sekta lang, mabilis na sabi ni Bai Sheng. Wala, silang banta sa Demon Race. Ang pagbabantay sa 5 ulap na bundok sa loob ng maraming taon ay utos din ng banal na lupain. Hindi na kailangang pahirapan pa kami ng Lord Demon King. Mabuti, tugon ni Wang na tumango. Basta matulungan ninyo akong basagin ang selyo. Palalayain ko kayo. Salamat, Demon King. Gagawin ko ang lahat, tuwang-tuwa si Bai Sheng. Taksil ka sa lahi ng tao, sigaw ng Grand Ape. Mamatay ka sa kahindik-hindik na paraan. Umatras ng malamig ang nagwagi sa sandaang labanan at pabulong na umismid. Tiningnan sila ni Desolate at Inuyang. Mukhang may gulugod kayong dalawa at galing pa sa banal na lupain. Pinunasan ni Fei Cheng ang malamig na pawis at napilitang ngumiti. Lord Demon King, wala nang kapantay ang iyong kapangyarihan. Hindi mo na kailangang seryosohin ang maliliit na tulad namin. Tama, Lord, pakawalan na ninyo kaming dalawang maliit, sabat ni Grand Ape ng apurado. Nang itim ang mukha ng lahat at bakas ang paghamak sa mga mata. Mga Pick 9 Stars, Martial Emperor sila pero tinawag ang sarili na mga tauhan. Sila lang marahil sa buong mundo. Ang gagawa nyon, mura ang mga tao ng Thousand Mountains Prefecture sa kanilang isipan. Maging si Desolate ay nagulat. Hindi ba't matitigas ang ulo ninyong dalawa? Nahihiyang tugon ni Fei Cheng. Siyempre may kaunting gulugod, pero ang marunong makibagay sa panahon ng tunay na matalino. Dapat sumabay sa agos para nasa tamang landas. Ang pagkakapit sa kahinaan ay haantong sa sariling pagguho. Tama ka, sagot ni Huang habang kinakamot ang ulo. Pero wala akong maisip na dahilan para pakawalan kayo. Mamatay na lang kayo. Pagkasabi niya, lumitaw si Desolate sa harap ni Grand Ape at inabot ang leeg nito. Nagtatakang natigilan si Grand Ape. Nais sanang tumalikod at tumakas, ngunit hindi na niya may galaw ang katawan. Napanood na lang niya ang malaking kamay na dumaikit sa kanyang lalamunan, sumunod ang matinding sakit, at nagdilim ang lahat. Sa mata ng iba, nadurog ang leeg ni Grand Ape at lumaylay ang ulo. Isang Pick 9 Stars Martial Emperor ang pinisak na parang langgam. Nagtinginan ang mga elder ng Thousand Mountains Prefecture at napasinghap. Namutla sila sa takot. Nanginginig si Fei Cheng at nakalimutang tumakas. Nakabitin sa himpapawid at nanginginig. Maawa ka, Demon Emperor. Patawad, pakawalan mo ako. Hindi ko pinananatili ang mga walang silbi, umiling si Huang. Kaya ko pa, nagmakaawa si Fei Cheng. Handa akong sumanib sa inyo, Lord. Susunod ako sa anumang utos, kahit tumawid sa apoy at tubig. Hindi ko kailangan na tumawid ka sa apoy at tubig, sarkastikong tugon ni Huang. Kailangan mo lang mamatay. Nanigas ang katawan ni Fei Cheng at dahan daw ang sumiksik ang pakiramdam ng kamatayan. Sa puso, pumasok ang panghihinayang sa kanyang mukha at hindi na siya makapagsalita. Nang akala niyang katapusan na niya, biglang may lumitaw na sinag ng bituin sa langit. Gumuhit sa kalawakan at bumagsak na may mahabang buntot. Nangunot ang mata ni Huang. Iniunat ang kamay upang paisakin ang espasyo, ngunit tumigil at tinitigan ang papalapit na sinag. Sa malayo, nabigla si Yun Xiao. Nako, bakit siya nandito? Masisira ang plano ko. Isang palaso iyon na may walang kapantay na lakas. Parang bulalakaw na tuwirang tumutungo. Kay Desolate, isang saint, mabuti. Piniga ni Desolate ang mga daliri at sinuntok ang palaso gamit ang lakas ng katawan. Sumabog ang palaso sa hangin at naging malaking apoy na umalab sa libo-libong talampakan. Sa langit, katatapos lang maligtas ni Fei Cheng at nanlambot ang mukha sa takot. Kumuyam ang panga, at tumakbo palayo papunta sa panig ng mga bagong dating. Sa ilalim ng nagliliyab na apoy sa langit, lumitaw ang isang tao sa itaas. May mga malalalim na guhit ang manggas at kangan ang star-shattering bow. Si Xuanhua iyon. Aba, tunay pa lang. Demon Emperor. Akala ko tuloy mapapahamak ako. Ang espasyo sa tabi ni Xuanhua ay umikot at naging isang spiral. Dahan-daang lumitaw ang isang tao, nakaabong kasuotan, puting buhok,
lukot ang balat, ngunit maliwanag ang mga mata. Si Xingyu, isang elder ng dagat ng kaluluwa, isang dual cultivator. Kilala rin ni Yun Xiao ang taong iyon. Dalawa silang dumating ng mayayabang at nagtaas ng bantay ang Demon Clan. Sumirit ang kanilang killing intent. Banal na lupain, tanong ni Huang. Tawa ni Zuan Hua na may paglibak. Hindi ba ang isa sa dalawang mula sa banal na lupain ay patay at ang isa ay sugatan? Namula ang mukha ni Fei Cheng ngunit masaya sa loob. Buhay siya, mabilis siyang lumipad, palapit, pagbati, Lord Zuan Hua at Lord Xingyu. Salamat sa pagliligtas, sabi ni AI, kung gayon isa kang titled Martial Sovereign. Kayo ay mula sa dagat ng kaluluwa. Bakit kayo naririto? Iginulong ni Zuan Hua ang mga mata. Akala mo gusto kong pumunta. Nang matanggap ang mensahe ng mataas na pari gamit ang lihim na teknik, pinadala kami ng dagat ng kaluluwa dito. Nang walang paliwanag, akala ko hindi totoo. Sup, mukhang hindi nagkakaisa ang Monster Clan. Sampain ka, si Ai. Nagngit-ngit si Huang. Lumingon at tumitig sa dalawang anino sa libong talampakan ang layo. Matagal na niyang naramdaman sina Li at si Ai, ngunit masyadong malayo upang matiyak na may tatabi niya sila. Maraming salamat, wika ni si Ai na nakangiti. Hindi ko inasahan na ang mga taga-sanay mula sa dagat ng kaluluwa ang unang darating. Ngumiti si Zuan Hua. Talaga, hindi ba't matagal nang dumating ang mga mula sa banal na lupain? Sok-sok. Nagbingi-bingihan si Fei Cheng. Tumayo sa likuran ni na Zuan Hua at Xingyu. Tahimik na nagkalkula si Yun Xiao. Kapag nagsanib puwersa sina Zuan Hua at Xingyu kasama ni na si Ai, malaking problema iyon. Maging ang Demon Emperor ay maaaring mahirapan. Tungkol naman sa banal na lupain, dahil walang dumarating, malamang wala nang paparating. Kailangan niyang humanap ng paraan para maantala sina Zuan Hua at Xingyu. Kahit may ugnayan siya sa kanila, dahil sa usapin ng selyo ng 5 ulap na bundok, maaaring hindi siya sundin ng dalawa. Bahagyang nag-iba ang mukha ni Zuan Hua. Tinitigan si AI at nagulat. Kilala kita. Ikaw si Mr. AI. Lady Silvermoon, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka, ngiti ni AI. Aba, talagang matagal na, tugon ni Zuan Hua. Malamang nalampasan na ng mga nagawa ni Mr. AI ang nakaraan. Baka wala nang makakatapat sa iyo ngayon. Marami pa ring magagaling sa mundo, Lady Silvermoon. Sobra ang papuri mo, sagot ni AI. Miss ka ng lahat ng Lord sa dagat ng kaluluwa. Sumama ka na lang sa akin pabalik. Huwag munang intindihin ang selyo, yaya ni Zuan Hua. Matagal na akong hindi nakalilibot sa kontinente, sagot ni AI. Miss ko rin ang tanawin ng dagat. Ng kaluluwa, dadalaw ako pag natapos ito. Tuwa si Zuan Hua. Ayos iyon. Sana maipamalas mo ulit ang iyong mga banal na kasanayan at mapahiya ang mga matandang nagmamagaling. Ngumiti si AI at hindi na nagsalita. Wika ni Zuan Hua. Lord Demon King, hindi ko balak pakialaman ang selyo ng 5 ulap na bundok. Pero dahil nandito na ako, ayokong umuwi ng walang dala. Umalis na kayo. Magkakanya-kanya na tayo para hindi masayang ang oras. Akala mo ba ikaw ay big shot? Malamig na tugon ni Huang. Ngumiti si Zuan Hua. Kung hindi ako, sino? Dahil naglakas loob kang makialam, mamamatay ka, wika ni Huang. Papatayin ko si Silvermoon. Kayo, bilasan ninyong patumbahin ang isa pa. Mr. AI, sa iyo ang pagsilyo, utos ni Huang. Pagkasabi, sumugod siya na parang nag-teleport. Nagbago ang mukha ni Zuan Hua at agad iniharang ang Broken Star Bow. Halos bago pa niya masundan ang galaw ng kalaban, sumalpok na ang napakalawak na puwersa ng kamausa. Busog, umikot ang cordes at naging parang talam at halos ma-deform sa presyon. Bang! Sumalpok si Zuan Hua at may bahagyang dugo sa gilid ng labi. Pick of perfection, gulat niya. Wala nang oras para mag-isip. Muling sumulpot sa tabi niya si Desolate at napaatras siya sa pagmamadali. Muling ramagasa ang napakalakas na puwersa. Gulat at galit siya at tuluyang nawala sa tiyempo. Kumislap ang liwanag ng tibak at buong galit siyang humiwak. Bang! Umuga ang malaking puwersa sa kanyang sandata. Pakiramdam ni Zuan Hua ay napunit ang
Laman sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo at muntik ng malaglag ang star-shattering knife. Nagulat din si Xinyu. Nag-teleport siya at nagbuo ng mga selyo sa kamay at pinatak sa anino. Boom! Hindi nila napantayan si Desolate at parehong tumilapon. Paano siya naging ganito kalakas? Sigaw ni Xinyu. Peak of perfection. Sino ba ang nakakaalam? Mapait na tugon ni Xuanhua. Umalis na tayo agad. Umarangkada silang dalawa at biglang tumalikod para tumakas. Nabigla ang lahat. Hindi yun kaaya-aya. Mga lord, huwag kayong umalis. Nakasilyo ang 5 ulap na bundok, sigaw ni Fei Cheng. Mula sa malayo sumagot ang tinig ni Xuanhua. Hindi ko nga mailigtas ang sarili ko. Bakit ko? Aalalahanan ang selyo. Bahala sa buhay ang selyo. Tahimik ang lahat. Hindi talaga sila tumakas ng tuluyan. Huminto sila sa malayo at nanood, kagaya ni Si Ai at Li. Hindi sila hinabol ni Huang. Sa halip sinipat ang mga tao sa walang hanggang espasyo at umismid. Mr. AI, simulan na natin. Ako mismo ang babante kaya huwag kang mag-alala sa istorbo. Tumango si AI, kinuha ang Jade Seal at sinabi kay Bai Zhongsheng. Ituro mo sa akin ang paraan ng pag-activate at pagbabago ng selyo. Pangit ang mukha ni Bai Sheng. Taksil siya sa harap ng mga tao mula sa banal na lupain at sa dagat ng kaluluwa, ngunit hindi siya kayang galawin ng 2 banal na lupa. Ano pa bang magagawa niya? Walang itinira, ipinaliwanag niya ng detalyado ang paraan ng pagkontrol sa Jade Seal. Nagsimulang mamatla ang mukha ni Si Ai at sumigaw mula sa malayo. Lord Xuanhua, wala bang paraan para pigilan iyon? Inaayos ni Xuanhua ang essence sa katawan, saka tumitig at nagsabi. Sino bang nakakaalam na ganito kalakas ang Demon Emperor? Hindi mo sinulat ng malinaw sa ipinadala mong mensahe, at bakit 2 pang walang kwenta ang pinadala ng banal na lupain? Para saan? Sila, hindi ko na kayang makialam dito. Ayokong mamatay ng walang saysay. Tahimik si Xinyu sa tabi. Mabilis niyang pinagdugtong ang mga selyo sa 2 kamay. Sumirit ang napakaraming itim na liwanag mula sa katawan at gamulong ang mga rune. Napatigil si Yun Xiao sa dilim at nanikip ang mga mata. Ang itim na ulap ay Devil Essence. Sa alaala niya, walang alam na demonic technique si Xinyu. Ano ang ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Xuanhua. Kulang man ang lakas natin, seryosong usapin ito, tugon ni Xinyu. Ipapadala ko agad ang balita pabalik sa dagat ng kaluluwa. Kabanata 1804 Battle of the Seal 1. Mabilis na binalot ang buong katawan ni Xinyu ng gumugulong na demonic aura at kahit si Xuanhua na pinakamalapit ay hindi na maaninag ang galaw niya. Sumikip ang mga pupil ni Yun Xiao at ginawa niyang pas-aikit na demonic pupils ang mga mata. Diretso siyang tumitig sa butas. Balot ng demonic patterns ang buong katawan ni Xinyu. May isang itim na butas sa harap. Niya na kasinlaki ng hilingan at sari-saring rune ang palutang lutang. Mahinang bumubulong siya habang mabilis na nagpapalit ng hand seals. Bawat selyo ay ipinapadala niya sa itim na butas at agad na nilalamon. Maya-maya ay dahan-dahang naglaho ang itim na butas at ang demonic energy ay bumalik sa katawan ni Xinyu at naging normal siya. Kumunat ang noo ni Xuanhua. Palalim ng palalim ang pagiging demonic ng teknik mo. Kapag may naramdaman kang di maganda, itigil mo agad. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala, malamig na tugon ni Xinyu. Isang sinag na berde ang biglang sumindi sa harap ng 5 ulap na bundok. Lumipad mula sa kamay ni AI ang Jade Seal ng pinuno ng Thousand Mountains Prefecture at umikot sa hangin, nagpapakawala ng mga bilog ng liwanag. Pagkaraan, biglang lumaki ang Jade Seal. Sa isang iglap ay naging parang gusali ito at umikot. Sa harap ng Mount Waxia, naging malakristal ang buong katawan at tuloy-tuloy ang agos ng liwanag pababa. Sa ilalim ng Jade Seal, unti-unting lumitaw ang isang pattern. Nanlaki ang bibig ni Bai na nagwagi sa sandaang labanan sa pagkagulat. Kahit siya ay hindi alam na mababanaag ang hiwaga at may lalabas ang ganitong pagbabago matapos lang ipasa. Ang paraan ng pagkontrol, hindi maganda. Na-activate ang susi. Lady Silvermoon, manunood na lang ba kayong mga tao habang binabasag ang selyo? Alarma ni CI. Ang pinaka nakakatakot na angka ng Demon Clan, ang Great Clan,
ay nakasilyo sa 5 ulap na bundok. Kapag ipinanganak muli ang Great Clan, malulubog sa dalamhati ang lahat ng nilalang. Medyo dumilim din ang mukha ni Xuanhua ngunit napasinghap pa rin. Kung hindi ako manunood, ibig bang sabihin ay magpapakapinong bangkay ako at manunood? Kakaiba, kami, na tao ay hindi nagmamadali. Bakit ikaw na mataas na pari ng demon race ang nagmamadali? Kung gusto mong lumaban, manguna ka. Sasaluhin ka namin ni Xin Yu mula sa likod. Kinuha niya ang Broken Star Bow, nagkawit ng palaso, at hinayla bilang pantikip. Nagpakatatag si CI. Kung tayong apat ay magsasanib, dapat ay kaya nating salagin si Heng Huang. Kahit kaya nating pumrunta sa Demon Emperor, paano ang natitirang Demon Clans? Sagot ni Xuanhua. May mga malalakas pa, pati ang mga halimaw ay may grade 9 na lakas. Kung sisimangot tayo sa harap, tayong kaunti ay parang gamo-gamos sa apoy. Sa madaling sabi, hindi. Ako anggat para salagin. Malalim ang tinig ni Xin Yu. Maghihintay tayo ngayon. Alam na ng Art Garden ang sitwasyon. Hihintayin natin ang pasya nila. Kung desidido ang mga matandang iyon sa Technic Garden, dagdag ni Xuanhua, kaya nilang magtipon ng daan-daang katao at tawagin ang lahat ng malalakas sa mundo. Pwede rin nilang muling selyuhan ng mga demonyo sa harap natin pabalik sa 5 ulap na bundok. Magiging maayos sana ang lahat. Kumislot ang mukha ni CI at napasinghap sa inis. Biglang inalis ni Lee ang battle drum mula sa baywang, hinawakan at pinalo. Isang malinaw na dong ang kumalat at ang alon ng tunog ay rumagasa sa langit na parang tubig. Thump thump thump. Isang kakaibang kumpas ang yumanig sa langit, palakas at pabilis. Nagsalansan ang mga alon ng tunog at itinulak ang 5 ulap na bundok. Kumunat ang mga noo ng lahat ng yaw. Alam nilang manggugulo ang kabila. Napakunot din si AI, Worry ay nabulabog. Parang saglit na tumigil ang Jade Seal at bumagal. Hui, senggal ni Huang. Handa, kamahalan. Sumagot ang isang lalaking nakalong berdeng balabal sa tabi ng karwahe. Inilabas niya ang isang instrumentong parang ploto ngunit hindi plota. Idinikit sa bibig at tumugtog. Biglang kumalat ang humuhuning uwo at lumipad ang mga hiblang parang luntiang kwerdas ng temperament, waring magulong buhok, at bumagsak sa drum ni Lee. Sa isang iglap ay nabasag ang buong kumpas at isang hindi nais na ingay ang bumaon. Sa mga tenga, umuungal ang mga ibon at hayop at nagwawala sa himpapawid. Biglang nagbago ang kumpas ni Hui. Mapanlikhang naglaro ang 10 daliri sa tansong instrumento. Biglang umatungal ang isang dragon mula sa sinaunang panahon at ang mabilang na nagulong buhok ay naglaho. Maliwanag at malayo ang dragon roar at kumalat sa buong espasyo. Nayanig ang isipan ng lahat. Napaudlot ang tunog ng Lee drum. Parang napasailalim ang 9 Lee war drum sa dragon roar. Kahit gaano niya paluan ay wala itong tunog. Magaling, papuri ni AI. Napakagaling na awit na dragon roaring to the 9 heavens. Habang nagsasalita, bumuo siya ng selyo at nagpasok ng sinag sa Jade Seal. Lumipad ang dambuhalang selyo at nagsayaw ang mga kakaibang rune sa ilalim. Nasingkit ang mata ni Xuanhua, agad niyang hinayla ang busog at nagkawit ng palaso. Ang palaso ay kulay abong kayumanggi na parang batong bulkan at inukitan ng gintong titik. Hinayla ang cordes hanggang maging buong buwan at biglang sumulpat ang kababalaghan ng kalangitan sa likod niya. Di mabilang na sinag ang damaloy at nagtipon sa palaso. Kumislap na, parang sumisikat na araw, golden crow chasing the sun. Parang apoy ang gintong liwanag. Gumuhit sa kalangitan na parang bahaghari na may mahabang buntot. Lumitaw sa langit ang anino ng 3-legged golden crow at sumalakay sa Jade Seal kasabay ng palaso. Nayanig ang puso ni Han. Napatingin siya at nabigla. Isang banal na palaso na hinubog mula sa balahibo ng True Spirit 3-legged golden crow. Hindi nagtitipid si Martial Emperor Silvermon, tugon ni Huang na may pangungutya. Kumislap ang kanyang anyo at hinarang ang palaso. Iniabot niya ang kamay at lumitaw ang isang profound level weapon na parang kutsilyo ngunit hindi kutsilyo. Isang tansong warhaw na inukita ng mukha ng halimaw. Boom! Hinawakan ni Desolate ang warhaw gamit ang 2 kamay at ibinagsak. Nabiyak ang
Langit at sumabog ang golden crow arrow na parang pumutok ang araw. Boom! Nilamon agad ng nakakasilaw na liwanag at apoy si Desolate at nagkalat ang alon ng putok. Bagaman nasa libo-libong talampakan ang layo si Xuanhua, nayanig din ang kanyang isipan. Napalura siya ng dugo at biglang lumiit ang sigla sa katawan. Sobrang lakas. Di nakaiwas ang mata niyang puno ng pagkabigla. Gaya ng inaasahan sa Emperor of 10,000 Demons. Ayos ka lang ba? Seryosong tanong ni Xinyu. Umiling si Xuanhua at bahagyang nanlumo. Malayo siya kaya bahagyang pinsala lang. Ayos. Ako hanggat hindi niya tayo hinahabol. Maging si Yun Xiao na nasa malayo ay nabahala. Parang walang hanggan ang kapangyarihan. Sa katawan ni Desolate, marahas at rumaragasang parang sinaunang halimaw. Ngunit tila hindi yun pwedeng panatilihin ng matagal. Para bang bigla yung sumiklab mula sa isang lihim na teknik. At sa ilalim ng titig ng Moon Eyes ay may kakaiba sa katawan ni Desolate. Ngunit hindi matukoy. Kung ano, may misteryosong pakiramdam. Ano iyon? Biglang umismid si Huang at lumingon. Kumislap ang masamang liwanag sa kanyang mga mata at inihataw niya ang warhaw palayo. Sa harap ni Yun Xiao ay sumulpat ang kalahating bilog na talam ng enerhiya sa isang iglap at dunoong na may hindi matatanggihang puwersa. Hindi maganda. Nagulat si Yun Xiao. Nadiskubre siya ng silay-pan niya ang kabila gamit ang lunar pupil. Kumislap ang kanyang anyo sa ere at mabilis na umurong. Naiwan ang mapusyaw na berdeng anino. Boom! Nadurog ang espasyo kung saan siya nakatayo at kumalat ang alon ng putok hanggang libong talampakan bago tuluyang hamupa. Sandali lang. Nagulat si Xuanhua. Ikinuskos ang mata at nagsabi, "Nagkakamali ba ako?" Parang si Li Yun Xiao ang dumaan. Gu Fei ang namuling isinilang, gulat din ni Xinyu. Masyadong mabilis ang taong iyon at bigla siyang lumitaw. Hindi ko naaninag ngunit tiyak na hindi ordinaryo ang taong iyon. Hindi ko akalaing napakaraming tipaklong ang nagtatago, pangungut siya ni Desolate. Kahit gaano karami ang langgam, hindi nila mayayanig ang malaking puno. Magtago na lang, kayo at hintayin ang dakilang sandali. Mabilis si Yun Xiao ngunit naramdaman siya ni CI at Li at natuwa ang dalawa. Lord Yun Xiao, magpakita ka at sabay nating supulan ang selyo, apurang wika ni CI. Buwisit, siya nga, nabigla at natuwa rin si Xuanhua. Sumigaw siya, dahil nandito ka, lumabas ka, hindi ito ang estilo mo. Walang nagawa si Yun Xiao. Nagpakita siya at nag-teleport sa tabi ni Xuanhua. Hahaha, tuwang sabi ni Xuanhua. Napatunayan ko na, kung saan may malaking pangyayari, nandyan ka, ikaw na sa Demon Emperor. Sa amin na ang iba. Pinagkibit balikat siya ni Yun Xiao. Akala mo ba di matitinag ako? Sobrang kakaiba ang lakas ng Demon Emperor. Hindi ko siya kaya, matapat niyang sagot. At hindi niya kayang pigilan ang mga demonyo sa pagbasag ng selyo, ngunit hindi niya iyon masabi. Hindi ba may hawak kang Saint Artifact? Tila marami ring dalubhasa sa loob, sabat ni Xuanhua. Nena si Yun Xiao at umismid. Kilalang kilala mo ako. Paumanhin, nabagot na ang mga kaibigan ko sa loob ng Holy Artifact kaya naggrupo silang lahat at naglakbay. Naglakbay? Saan? Tulala si Xuanhua. Natahimik si Yun Xiao. Kumaway at nagsabi, huwag ka nang magyusisa. Manood ka na lang. Hindi natin kayang pigilan ang kapangyarihan ng panahon. Libong taon nang sinusupil ang monster race ngunit hindi maaring magpakailanman. Baka ngayon ang pagpili ng panahon. Muling napatigil si Xuanhua at may alinlangan. Bakit ka biglang pesimista? Hindi ito ikaw. Kahit kapangyarihan ng panahon, ang Gu Fei ang nakilala ko ay kayang bumaligtad ng agos. Tinapunan siya ng tingin ni Yun Xiao at malamig na sabi, sa kasamaang palad, ako si Li Yun Xiao. Kumunat ang noo ni Xuanhua. Ano bang kalokohan ito? Manunood na lang ba talaga tayo? Habang binubuksan nila ang selyo. Gaya ng sabi mo, tugon ni Yun Xiao. Kung hindi ako manunood, kailangan ko bang maging bangkay at makialam? Itinuro siya ni Xuanhua. Hindi, siguradong may plano ka. Bilasan mong sabihin. Lumapit siya at kinukulit. Pinigilan siya ni Yun Xiao at umatras. Wala akong interes sa lalaki. Lumayo ka. Habang nagbubulungan sila, biglang nagbuga ng matinding berdeng liwanag ang jade sail sa
ere at ibinagsak ito sa selyo ng 5 ulap na bundok. Napigil ang hininga ng lahat at tumutok ang tingin. Boom! Parang nabasag na hiyas ang dambuhalang ningning at yumunig sa lahat ng direksyon. Uminag na parang kulog ang buong 5 ulap na bundok at umalag ang lupa. Nagsimulang mabasag ang buong espasyo ng bundok at lumitaw ang hanay ng kabundukan ng Thousand Mountains Prefecture. Di mabilang na pulang sinag ang bumaril mula sa 5 ulap na bundok at tumama sa lahat. Nagalak si Yun Xiao. Iyon ang pakiramdam ng Earth's rhythm. Ang mutidong Earth element na matagal ko nang minimithi. Kabanata 1805 Battle of the Seal 2. Buwisit, malaki talaga ito. Nabuksan ang selyo. Nagulat si Xuanhua at seryosong tumingin sa 5 ulap na bundok. Nagliliyab itong tila, ulap na apoy. Sumabog mula sa bundok ang di mabilang na rune at sari-saring artifact power at ang dakilang lakas ng lupa ay naging mga singsing ng bituin na kumalat sa lahat ng direksyon. Naramdaman ng lahat na napakaliit nila sa harap ng puwersang ito. Nagtakbuhan din sa takot sina 100 Victories at ang iba at dumiretso sa likuran nina Yun Xiao at ng kanyang grupo. Doon lang sila bahagyang ligtas. Namumula ang mata ni Yun Xiao habang tinititigan gamit ang kapangyarihan ng lunar pupil. Ngunit wala siyang tuwa sa mukha at lalong tumulim ang kunot ng kanyang noo. Tunay na nabuksan ang 5 ulap na bundok ngunit buo pa rin ang lakas ng hadlang sa ibabaw ng bundok. Hindi pa ito napipisa. Napansin agad ni AI ang pagkakaiba at kumunat ang noo. Kumusta, Mr. AI? Tanong ni Huang na nanginginig ang boses sa pananibik. 2 patong ang selyo ng 5 ulap na bundok. Yung panlabas lang ang nabasag. Sagot ni AI na umiling. Panlabas na patong. Nanlamig ang sigla ni Desolate. Nawasak na rin ang Jade Seal. Paano natin bubuksan ang panloob na selyo? Hindi ko alam. Titingnan ko muna, sagot ni AI. Tumango si Huang. Huwag kang mabahala, Mr. AI. Dahan-dahanin mo. Babantayin ko ang lugar na ito. Hindi maglalakas loob ang mga payaso na gumalaw. Biglang tinapik ni Xuanhua ang balikat ni Yun Xiao at natawa. Grabe ka, alam mo na pala ang panloob na patong kaya hindi ka nabahala. Nina si Yun Xiao at inalis ang kamay. Nakakaistorbo ka, huwag mo akong gambolain habang sinusuri ko ang selyo. Lubha siyang nabigla. Ang pakiramdam na ibinubuga ngayon ng 5 ulap na bundok ay purong Earth's rhythm gaya ng sinabi ni AI. Kung ganoon, napakahirap basagin ang selyo. Sa malayo ay napabuntong hininga si CI at ngumiti. Mukhang si Lord Shang pa rin ang pagpili. Nang panahon, tumigil ka, Kaksil, sigaw ni Huang. Ramdam din niya ang mabigat na earth element power sa 5 ulap na bundok at nagsabi. Kung hindi makakahanap agad ng paraan si Mr. AI bakit hindi ko puwersahin? Posibleng puwersahin ngunit baka sa pagbukas mismo ng selyo ay madurage ang profound level. Weapon at mapuksa rin ang mga kasamahan sa loob, nag-aalalang sabi ni AI. Kung hindi sila mabubuhay kasalanan nila ang kahinaan nila, singgal ni Huang. Maghintay pa tayo, susubukan ko muna, nakakunot noong sabi ni AI. Ubus na ang pasensya ni Huang ngunit iginalang pa rin niya ang opinyon ni AI. Sige, sana, magtagumpay si Mr. AI. Humakbang si AI at pinalawak ang divine sense upang damahin ang selyo. Tumahimik ang mundo habang naghihintay ang lahat. Bigla, may gintong liwanag sa langit na bumagsak na parang ambon. Palaki ito ng palaki at saka lamang nila nakita na iyon ay gintong dahon na umiindayog sa hangin. Pawang mga dalubhasa ang naroon kaya agad itong umagaw ng pansin. Nasingkit ang mata ni Yun Xiao at bahagyang nanggilalas. Pamilyar siya sa gintong dahon. Kamakailan lang niya iyon nakita sa Overseas Sect Competition. Iyon ang lumilipad na profound level weapon ng Fuyao Palace sa Thousand Leaves Island. Huminto ang dahon matapos bumaba sa isang taas. Sino na namang pamilya ang naghahanap ng kamatayan, malamig na sabi ni Huang. Isang malamyos na tinig ng babae ang nanggaling sa gintong dahon. Hindi ko akalaing ganito, kalaki ang mangyayari sa pagdating kong ito. Mukhang nakilala rin ni Xuanhua ang pinanggalingan ng dahon at nagulat. Fuyao Holy Palace. Oo, tugon ni Yun Xiao na tumango. Ang tinig na ito ay dapat kay Wei Shishi ang kasalukuyang Palace Master ng Fuyao Holy Palace. Senior Sister Zhu Chenshi, mahinang yuzis ni Xuanhua. Tumango si Yun Xiao.
Umismid si Xuanhua at bamulong. Malamang hindi mabuting tao yan. Sa tingin ko ang kamatayan ni Zhu Tianxi ay may kinalaman sa kanya. Ano, nabigla si Yun Xiao. May ebidensya ka ba? Umiling si Xuanhua. Wala, pero ayon sa karaniwang kinalabasan kung sino ang pinakanakinabang kadalasan siya ang may sala. Sa pagkamatay ni Zhu Tianxi siya ang naging Palace Lord kaya malamang siya ang pumatay. Natahimik si Yun Xiao. Ebidensya ang mahalaga. Ibitin mo muna ang haka-haka. Nakapagtataka lang na nandito si Wei Shishi. Hindi lang sila ang nagtaka. Maging ang iba ay namangha. Unti-unting lumitaw ang isang figure mula sa gintong dahon. Dahan-daang tumigas hanggang sa mabuo ang anyo ng isang magandang babae. Si Wei Shishi na nakilala niya sa ibang dagat. Dahan-dahan siyang bumaba at iginala ang tingin. Medyo nagulat nang makita si Yun Xiao. Pagbati, Palace Master Shishi. Matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka, bati ni Yun Xiao. Hindi ko inakalang makikita ko rito ang dalawang titled martial sovereign na sina Vanquisher at Silvermon. Talagang nakagugulat, tugon ni Wei Shishi. Ano, si AI na masusing nagmamasid sa selyo ay biglang nayanig ng marinig iyon. Inilingon niya ang tingin kay Yun Xiao at agad itong nakapako. Gu Feiyang. Mapait na ngumiti si Yun Xiao at nagbigay galang. Mr. AI, napakatagal nating hindi nagkita at lalo kang humusay. Kung gagamit ka pa ng isa pang teknik ako na mismo ang aamin ng pagkatalo. Tila wala nang makakatapat sa iyo ngayon. Taos puso ang sabi niya. Sa katotohanan halos si AI ang pinakamagaling noon. Tanging sina Lu Kangzi at Ten Zhaozi lang ang maaaring tumalo ngunit iniingatan nila ang pangalan kaya hindi sila humarap at kaya naman si Gu Feiyang ang bahagyang nanalo. Natigilan si AI bago nagsalita. Pagsamsam sa katawan ng innate fetus. Tunay na bihasa si Lord Feiyang at naglakas loob sa isang mapanganib na gawain. Sabi ng mundo na namatay ka sa Tiandang Mountains. Nalungkot ako nang matagal nang marinig ko iyon. Napakakomplikado ng sitwasyon at hindi kayang ipaliwanag sa ilang salita, sagot ni Yun Xiao. Mr. AI, ituloy mo muna ang trabaho mo. Napatulala ang lahat at tiningnan siya na may pagkalito. Muling natigilan si AI at tumango. Pag nabuksan ko ang selyo tiyak na kukumpirmahin ko ito. Kay Sir Pu Jun, Huili Yun Xiao sigurado ka ba? Hahayaan mo ba siyang magpatuloy? Dapat sana inimbitahan. Muna natin siya para sa tsaa, nahihilot na sabi ni Xuanhua. Paparito ba siya para uminom ng tsaa sa ganitong oras? Sagot ni Yun Xiao. Mas masarap, uminom pagkatapos niyang matapos. Teka lang, hindi mo naman balak talagang hayaang buksan nila ang selyo, gulat na sabi ni Xuanhua. Pag-usapan natin yan mamaya, sagot ni Yun Xiao. Maaari ko bang malaman kung bakit narito si Palace Master Shishi? Napabuntong hininga si Wei Shishi. May ipinagkatiwalang handog sa akin. Hindi ko inakalang ganito ang madadatnan. Alam ko na kung ano yun. Nagtaka ang lahat. Ikaw ang Demon Sovereign, tanong ni Wei Shishi kay Huang. Matagal nang nanunood si Desolate. Kung may sasabihin ka sabihin mo na. Namula ang mukha ni Wei Shishi na bahagyang may galit. Kung hindi dahil sa pakiusap ng isang tao aalis na sana ako. Ipinukul niya ang gintong liwanag papunta kay Desolate. Hinawakan ni Huang ang isang jade sleeve. Kumunat ang noo at sinuri ng kamalayan. Napatigil siya. Sino ang nagpahatid nito sa akin? Hindi ko obligasyong sagutin ka. Bahala ka na, malamig na tugon ni Wei Shishi. Bumalik siya agad sa gintong dahon at naglabasan ang lahat ng ugat nito. Nagbuga ng napakalakas na formation light at tatakas na sana sa himpapawid. Bahagyang nagbago ang mukha ni Desolate. Nais niyang pigilan ngunit pinigil ang sarili. Inabot niya ang jade slip kay AI. Pakitingnan mo, seal break ang teknik. Nagbago ang mukha ni AI. Isang seal break ang teknik. Hindi ko alam kung totoo pero maaari mong gawing sanggunian, sabi ni Huang. Nagulat ang lahat at nagalit si Xuanhua. Wei Shishi anong ibig sabihin nito? Mabilis niyang hinayla ang busog at nagkawit ng palaso. Matulis na aura ang komandado sa gintong dahon at handa itong pabagsakin. Ang puwersa ng pagbutas sa hangin ng gintong dahon ay paulit-ulit na pinaguguho ng presensya ng palaso kaya hindi ito makaalis. Namangha rin si Yun Xiao. Hindi niya maunawaan kung saan nakuha ni Wei Shishi ang paraan.
ng pagbasag ng selyo. Dapat nasa Holy Region iyon. At paano nauugnay ang pag-iisa ng Thousand Lives Island sa Holy Region? Pakikalma, Martial Emperor Silvermon. Inuutusan lang ako ng isang tao, sabi ni Wei Shishi. Umismid si Zuanhua. Kapag sinabing inutusan ka ng isang tao, sapat na bang paliwanag iyon? Sino ang nag-utos? Paumanhin, hindi ko masasabi, sagot ni Wei Shishi. Kung gayon wala ng ibang paraan, malamig na sabi ni Zuanhua. Huwag mo akong sisihin, kung walang lamang ang aking kamay. Nagkainitan ang dalawa at muntik nang pumutok ang sitwasyon. Nagbubulungan ang mga demonyo at nanunood lang. Nakapamewang si Huang at nakangisi. Teka, saway ni Yun Xiao kay Zuanhua. Huwag padalos-dalos. Medyo nainas si Zuanhua. Hindi ako padalos. Gusto ko lang malaman kung sino ang naglakas. Loob na gumawa ng bagay na itinataya ang paghusga ng buong mundo. Gusto ko rin, buntong hininga ni Yun Xiao. Ngunit hindi mo siya kayang ipilmi sa lakas mo. May, isa pang taong maaari mong tanungin kung sino ang taong nasa likod sa sanctuary. Sino? Tanong ni Zuanhua. Ibinaling ni Yun Xiao ang tingin kay Fei Cheng na hindi kalayuan. Nanlaki ang mata ni Fei Cheng at namutla. Parang nabasa ni Yun Xiao ang isip niya. Umatras. Siya ng ilang hakbang sa takot. Oh, kakuntsaba mo ang babaeng iyon. Tumingin din si Zuanhua at lumamig ang boses. Kaya pala walang kilos ang Holy Region, kung ganoon malaki ang problema. Kunot noong sabi ni Shen Yu iligtas ninyo ako. Malakas na sigaw ni Fei Cheng, Lord Shishi iligtas ninyo ako sa isang iglap ay nawala siya sa kinalalagyan at ginamit ang pinakamabilis na escape technique papunta kay Wei Shishi. Nasa harap niya ang dalawang titled martial sovereign at kung mahuli man siya ng kaunti baka tapos na ang buhay niya. Hindi gumalaw sina Yun Xiao at Zuanhua at pinayagan siyang makatakas papunta sa gintong dahon. Huminga sila ng malalim, nakita ang pagkalito sa mukha ni Wei Shishi kaya nagmamadaling sabi ni Fei Cheng, nasa ilalim din ako ng utos ng parehong Lord. Iisa ang layunin namin ni Palace Master Shishi sa pagpapadala rito o sabihin mo kung sino ang Lord na yon. Tanong ni Wei Shishi na hindi makapaniwala.